Shanks at Scupper Gaban tinulungan pala si Loki na patayin si King Harald. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1168 at ang title nga daw na itong paparating na chapter Elbaf Snow. So ang unang impormasyon nga sa spoilers kinumpirma na namatay na daw si Ida during sa isang snowy day. Ang naging resulta nga nito syempre umiyak daw sila Harald at Harudin. Samantalang si Loki naman sinasabing nagsuffer sa pamamagitan ng pananahimik lang. Take note na nakakulong daw si Loki nung time na to. Bali itong title nga ng chapter na to na related sa moment ng pagkamatay ni Ida malamang na ito yung sinasabing winter solstice. Kung matatandaan nyo in chapter 866 nabanggit nga yung patungkol dito. Ang winter solstice daw ng Elbaf isang festival na sineselebrate ng mga giants taon-taon. Bakit nila ito sineselebrate? Dahil ito nga daw yung pagpupugay ng mga giants sa death at rebirth ng sun. Technically nga parang sa point of view ng mga giants mamamatay ang sun o ang araw sa panahon ng winter. At muli naman itong mabubuhay pagtapos ng winter para tunawin yung mga snow. So death at rebirth yung tema which is sobrang nagfi-fit sa sitwasyon ngayon. Dahil kung matatandaan nyo guys 63 years ago nga nangyari na rin itong winter solstice. At ang death nga ng mga prominenteng karakter na nakuha natin sa Elbaf dalawa. Ito nga yung pagkamatay nila Jorul at Mother Carmel. Parehas nga silang pinatay ni Big Mom. At syempre kung may death hindi mawawala ang rebirth. Ang nabuhay naman nung time na to 63 years ago itong prinsipe ng Elbaf na si Loki. Sinilang nga siya 63 years ago. At mukhang later on nga 14 years ago very similar ang mangyayari sa sitwasyon na to. Dahil as per spoilers nga sinasabing namatay daw si Ida. At malalaman naman natin during chapter 1152 na mamamatay rin si King Harald sa panahon na to. Ang tanong na nga lang kaninong rebirth kaya ang makukuha natin during 14 years ago? Ang sumunod na impormasyon naman sa spoilers sinasabing 14 years ago supposedly daw na makakakuha ng deep sea contract itong si Shanks. Pero hindi nga daw siya nag-appear. Instead ibinigay na lang daw ng world government itong contract niya kay King Harald. Meaning na-promote si Harald into Holy Knights 14 years ago. Officially nga naging miyembro na ng Holy Knights itong si Harald. Bali ang tingin ko ang rason kung bakit hindi nagpakita itong si Shanks malamang na nakuha niya na yung impormasyon na kailangan niya sa Merijoa. Isa pa possible din na kaya ayaw magkaroon ng marka ni Shanks galing kay Imsama dahil sa ayaw niyang maging under dito. Ayaw niyang masapian ni Imu at ayaw niyang madome reverse. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing sa pagiging miyembro daw ng Holy Knight ni Harald binigyan nga daw siya ng immortality at karagdagang power ng world government. So baka nakakalimutan nyo na guys equal nga ni Harald in terms of power itong si Sebek. At nakita naman natin kung gaano kalakas si Sebek. Meaning ganitong level na Harald ang masasaksihan natin once na mag-turn na siya into demon. Si Sebek nga kinailangan pa ng pinagsamang Roger at Garp matalo lang siya. Kaya naman hindi nga ako naniniwala na si Loki lang ang mag-isang tumalo sa tatay niyang si Harald. Possible nga na may tumulong sa kanya. At yes, naniniwala nga ako na both itong sila Gaban at Shanks posibleng tinulungan si Loki para labanan itong si Harald. Mamaya nga i-explain natin to. At finally ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing in order daw ni Imu kay King Harald na mag-create ng Abyss Circle sa Elbaf. Bukod pa nga dyan in order din daw ni Imu na gumawa ng giant army para sa world government itong si Harald. Nabanggit rin sa spoilers na sa pagtatapos daw na itong chapter 1168 makikita daw natin yung pagdating nila Loki at Harul sa kastilyo ni Harald. Bali itong mga impormasyon nga na to sa tingin ko na ito na yung loop
o yung scene sa pag-uumpisa ng flashback ni Loki. Dahil kung maaalala nyo, during chapter 1152 sa pag-uumpisa ng flashback ni Loki, dito nga nagsimula itong kwento niya. Itong pagdating nila Harul sa kastilyo ni Harald. Nagtataka pa nga silang pareho kung bakit sila tinawag neto. So I suspect na itong iniutos ni Imu na pagkikreate ni Harald ng giant army para sa kanya, possible nga na tinanggihan ito ni Harald. Hindi siya pumayag sa request na to ni Imu. Ang ebidensya nga natin dito itong statement mismo ni Imu nung time na dumating siya sa Elbaf in chapter 1151 na kung hindi nga daw nagblunder si Harald sa critical hour, baka hawak na daw ni Imu itong Elbaf. Meaning ang pinupunto dito ni Imsama kung sumunod lang sana si Harald 14 years ago sa ipinag-utos niya, malamang daw na hawak niya na itong isla ng Elbaf. At dahil nga sa possibly na pagtanggi na to ni Harald sa inuutos sa kanya ni Imu, pwedeng ito nga yung rason kung bakit siya pinatay neto. At dahil nga sa mga impormasyon na nalaman natin ngayon, may lulutang na tanong. Sino kaya itong misteryosong tao na nasa lokasyon nila Loki nung time na mamatay si Harald? Kung matatandaan nyo, siya nga yung nakakita ng legendary devil fruit daw na hawak ng Elbaf. Bale ay suspect na ito si Saint Summers at isa pang Holy Knight. Paano ko nasabi? Dahil during chapter 1140 nga, paglapag nila Summers at Gillingham sa Elbaf, tanging si Gillingham nga lang ang nagulat sa isla ng Elbaf na manghanga siya na malaki ang lahat sa isla na to. Samantalang si Summers naman walang sinabi na para bang nakapunta na siya dito. Isa pa kung matatandaan nyo, during chapter 1148 nung time na inatake ni Gaban itong si Summers, kilala nga nila yung isa't isa. Nung una nga we assume na kaya sila magkakilala dahil sa parehas silang nasa God Valley. Pwedeng at some point possible na nagpang-abot sila dito. Pero during nga sa flashback ng God Valley incident napag-alaman nating hindi pala sila nagkaharap. Kaya naman ang possible way lang kaya kilala nila ang isa't isa dahil sa event ng 14 years ago. Nakalaban ni Gaban si Summers nung time na nag-turn into demon itong si Harald. So paano naman natin nasabi na specifically 14 years ago nagkaharap itong sila Gaban at Summers? Dahil during chapter 1152 nga nung time na nagtatalo sila Harudin at Luffy kung pakakawalan ba si Loki o hindi, biglang ang nagsalita itong si Scupper Gaban na pakawalan daw si Loki. Meaning alam ni Gaban ang totoong nangyari 14 years ago. Alam niya na yes, pinatay ni Loki yung sarili niyang tatay na si Harald. Pero para kay Gaban wala nang choice si Loki nung time na to dahil gaya kay Sebek na nag-turn into demon, ganito rin mismo yung nangyari kay Harald. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1168 at sana natripan nyo. So yun lang, peace!